Kinuha ng batang babae ang isang lapis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ang bus sa isang iglap. Natulala si Hiromi on the spot. Nakita ng driver ang kotse na hindi maipaliwanag na nahati sa 2 piraso. Bago pa siya makapag-react ay nahati siya sa 2. Sa kotse, si Hiromi lang ang nakaligtas. Natakot siya, nabahira ng dugo ang maganda niyang pisngi. Huminto ang bus sa kalsada, sa hindi inaasahang pagkakataon ay umihip ang kakaibang hangin. Sa kabutihang palad ay naupo si Hiromi sa oras. Kaya ilang buhok lang ang nawala sa akin. Pagtingin sa tinagtad na poste ng kuryente, natakot si Hiromi. Napagtanto niya na mayroong isang hindi nakikitang puwersa na kumokontrol sa lahat. Tumakbo siya palayo sa kabilang direksyon. Ngunit gaano man siya kabilis tumakbo, laging hinahabol siya ng hangin. Pagkatapos ay nakita niya ang ilang dumadaan. Nang makitang lilipad na ng hangin ang lupa, hindi na siya nag-isip pa. Agad na may tinulak pababa. 3 tao ang bumalik sa kanluran, 2 sa kanila ang umiyak sa takot. Gayunpaman, isang grupo ng mga tao ang nagkataong dumaan dito sakay ng mga bisikleta. Sinadya ng babae na pigilan sila. Siya at ang grupo ay agad na naputol sa baywang. Hindi naglakas loob si Hiromi na manatili kahit isang segundo. Dahil hahatiin siya ng malupit na hangin iyon sa 2. Dapat siyang magpatuloy sa pagtakas. Pagkatapos noon, dumating si Hiromi sa isang maliit na kagubatan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga bangkay dito. Hinugasan niya ang dugo sa kanyang katawan at nagpatuloy sa pagtakbo. Nakakapagtaka, nakatakas siya sa sarili niyang paaralan. Tuwang-tuwa ang mga estudyante dito, sobrang litong-lito si Hiromi sa mga oras na ito. Salit-salit na tinanggap siya ng mga estudyante. Sa hindi inaasahan, biglang umihip ang malupit na hangin. Napahiga si Hiromi sa lupa sa takot. Ngunit ang mga tao ay hindi pinutol sa baywang. Laking gulat ni Hiromi nang pumasok siya sa classroom kasama ang mga estudyante. Nagkwento siya tungkol sa nangyari. Inakala ng ibang tao na siya ay baliw, pagkatapos ay inilahad ni Hiromi ang kanyang kamay upang suriin. Pero walang nangyari, bigla siyang naging estudyante sa klase. Yumuko si Hiromi para kunin ang unan sa sahig, ngunit muli niyang iniligtas ang kanyang buhay. 2 magkaibang bagay ito, inilabas ng guro ang baril. Nagsimulang barilin ang kanyang mga estudyante. Maraming estudyante ang namatay at nasugatan. Tinanong ng guro si Hiromi kung bakit siya lumiban sa klase at itinutok niya ang baril sa kisame at nagpaputok. Maraming estudyante ang agad na nagligtas kay Hiromi. Kaya lang, tumakbo ako palayo sa ibang classroom. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng tunog. Naabutan ng teacher dito, may estudyanteng gustong tumayo. Ngunit agad ding binaril at napatay. Nang makita ito, ang 3 tao ay labis na natakot. Nang makitang malapit na siyang matuklasan, isang estudyante ang gustong pigilan ng guro. Ngunit siya ay pinatay ng guro. Nakita ito ng isa pang kaklase. Agad na hinayla si Hiromi palabas ng classroom ngunit binaril siya ng guro. Marami siyang sinabi kay Hiromi na hindi niya maintindihan. Nataranta pa si Hiromi, yung isa pang babae ay binaril na ng teacher sa ulo. Pero hindi lang sa classroom nila kundi sa ibang classrooms din. Isang nakakakilabot na eksena ang nangyari. Nagsimula silang lahat tumakbo palayo. Nagtakbuhan ang lahat sa bakuran ng paaralan. Ngunit ang lugar na ito ay naging isang larangan ng digmaan. Mabangis na binaril ng mga guro ang mga estudyante. Ang bakuran ng paaralan ay napakagulo, at ang makatakas ay hindi naman isang magandang bagay. Nakikita ko lang ang ihip ng hangin. Lahat ng estudyanteng naroroon ay pinutol sa kalahati. Sa sobrang takot ni Hiromi ay natigilan siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Tumakbo siya sa mataong kalye. Pero ang nakakapagtaka, bakit walang lalaki? Dirdiretsong tumakbo si Hiromi sa babaeng pulis. Sa sobrang takot ay hindi na siya makapagsalita. Kinailangan niyang hayaan ang babaeng pulis na makita mismo. Ngunit walang kakaiba. Nang makitang umayos na muli si Hiromi, hinayla ng babaeng pulis si Hiromi papasok sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kilala siya ng kabilang partido. Pagkapasok niya ay tinawag niya ang pangalan ni Hiromi, nataranta si Hiromi. Pagkatapos, napagtanto ni Hiromi na siya ay nagbago sa ibang tao. Pagkatapos ay hinayla siya ng babaeng pulis papasok sa kotse. Biglang maraming estranghero ang lumitaw. Dinala siya ng babaeng pulis sa venue ng kasal. Pero biglang sumulpot dito yung namatay na kaklase. Bago pa siya makapagtanong, napilitan siyang umupo sa isang upuan, binihisan siya. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, sinabi ng mga kaklase na walang totoo dito. At binigyan si Hiromi ng isang bote ng beer. Papatayin daw niya ang nobyo mamaya at matatapos din ang lahat. Pagkatapos ay pinatay niya ang lahat ng kababaihan. Nang maglakad si Hiromi sa aisle, kasi simula pa lang ng laro. Ito ay isang kakaibang kasal. Ang mga naroroon ay pawang mga babae. Hawak ng nobya ang kalahating bote ng beer sa kanyang kamay. Ang kakaiba ay ang lalaking ikakasal ay inilagay sa loob ng kabaong. Nang mabuksan iyon ay hindi na napigilan ni Hiromi. Baboy pala. Hinawakan ni Hiromi ang isang bote ng beer at sinaksak ang leeg ng nobyo. Natakot ang mga naroroon at nagsitakbuhan. Biglang may 2 taong nakasuot ng itim na hamarang sa unahan. Buti na lang at natalo sila ng kaklase niya on the spot.
Pagkatapos ay hayaang makatakas si Hiromi. Ilang saglit lang, may ibang babae na naman ang kumausap sa kanya. Pagkatapos ay dalhin siya sa isang marathon. Sanay na si Hiromi sa ganitong eksena, kaya mabilis siyang tumakbo. Ngunit kapag dumaan siya sa isang salamin ay nagiging ibang tao siya. Sumunod naman si Hiromi at nagsimulang tumakbo sa marathon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa likod ang lalaking may ulong baboy. Nang tumakbo agad si Hiromi sa kabilang side. Kasunod ng mga tagubilin, tumakbo siya sa isang kuweba. Biglang lumitaw ang isang batang babae na inakay si Hiromi sa kuweba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natakot si Hiromi sa eksena. Ito ay isang grupo ng mga babaeng estudyante na may mahabang buhok na namatay. Biglang hinawakan ng dalaga ang leeg ni Hiromi at gustong patayin si Hiromi. Paulit-ulit niyang sinabi na ang tanging pagpipilian ay ang patayin si Hiromi. Tapos wala nang mamamatay. Sa oras na ito, lumitaw ang mga kaklase at sinagip si Hiromi. Dinala niya si Hiromi sa mga bangkay. Sa dulo ng kalye, iniabot ng kaklase ang kanyang mga braso. Gamitin ang iyong katawan para gabayan si Hiromi. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita siya ng grupo ng mga nakakatakot na lalaki. Bumalik ka na ba sa totoong mundo? Nang may pag-aalinlangan, umalis si Hiromi. Ang poster ng laro ay lumitaw sa harap niya, ang pangunahing karakter ng laro ay sila. Naglakad si Hiromi papunta sa isang hindi pamilyar na bahay. Maraming iba't ibang karakter na parang totoong tao. Isang matandang lampas 100 taong gulang ang lumitaw, siya ay naglalaro. Namatay na pala si Hiromi 100 years ago at lagi siyang hinahangaan ng matanda. Para hindi mawala si Hiromi, ginawa niya ang larong ito. Pero ayaw ni Hiromi na mamuhay ng ganyan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kaklase. Kapag namatay siya ay wala nang mamamatay sa mundo. Kaya kinuha niya ang sakli at diretsong sinaksak sa kanyang dibdib. Wala sa mga karakter ang nakaligtas. Ito ang katapusan ng video. Paalam at makita kang muli.